Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at higit sa lahat sa ating Panginoon, gabi sa ating mga kapatiran, naririto sa kanyang bahay sambahan at yun din sa kanilang mga tahanan. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa ating lahat. Salamat po sa ating Panginoon dahil tayo muli naririto upang ating siyang purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kung tayo po ay may mga Biblia, sabahan niyo po akong basahin ang aklat ng mga awit 134 para po sa pagsisimula ng ating pananambahan sa ating Panginoon. Sabi po dito sa kanyang mga salita sa awit 134 verse 1 to 3, lumapit kay Yahweh at kayo magpuri. Kayong naglilingkod sa templo kung gabi, sa loob ng templo, siya'y papurihan. Kayo'y dumalangin sa nataas ang kamay. Naway pagpalain kayo ng lumikha, ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Mula sa Siyon, tanggapin ang pagpapala. Amen. Tayo naman po ngayon ay manalangin sa ating Panginoon. Lord, purihin ka, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy na pag-iingat mo sa akin at yun din sa mga pagpapala na kayo ang patuloy na nagkakalog sa aming Panginoon. Dalangin namin, O God, na patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Tulungan po ninyo na maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin sa iyong paningin, maging sa mga gawain na pinagkagawa namin sa amin sa gabi. Salamat, Lord, sa kapatawaran sa paglilinis ng tinawag. Dalangin ko po, Panginoon, na Lord, ikaw nga kong patuloy na manguna at mag-iingat din, Panginoon, sa bansang Israel. Patuloy po yung pagpalain ng iyong bayan. Patuloy po yung gabayan, Panginoon, ng bawat isang mamamayang Israelita. At we pray, Panginoon, ng salvation, healing and deliverance, Lord, God, sa iyong bayan, Panginoon. Ano bang sitwasyon nila ngayon, Lord, patuloy mo silang samahan at ipagtanggol, Panginoon. Patuloy na matupad na yung nais na sa iyong bayan, Panginoon. Salamat, Lord, nagtitiwala kami hindi po ito pababayaan ng bansang Israel. Hindi namin mo, Lord, ang kahabagan po ninyo at ang pagpapatawad po ninyo sa mga pagkakasala ng bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, dalangin namin, O God, na ikaw lamang ang kilalanin ng lahat ng Pilipino bilang Panginoon ng sarili ng mga pagkakas. We pray, Lord, na maghari ang kapayapaan sa bansang ito, lalo na sa nalalapit na eleksyon, Panginoon. We pray, God, ang mapayapa at malinis na eleksyon na mangyari talaga sa aming bansa. At Lord, kayo po maglagay sa mga taong karapat-dapat para magpupunan sa mga posisyon sa bansang ito ng Pilipinas, O Lord. Hinihiling din namin ang protection po sa aming bansa, sa aming sakit, sa mga kalamidad. Ikaw nga po maghari sa aming bansa, Panginoon. Wala kami ibang Diyos na sasabahin, wala kami ibang Diyos na pagtitiwala at kumikay lamang, Panginoon Jesucristo. Kaya sa iyong mga kamay namin, tinatagubilin ang bansang Pilipinas. Lord, din ang gawain sa gabi ito, Panginoon, kayo nga po manguna, Lord, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman sa iyong mga salita ng aming mapapagulay-gulayan sa araw nito. Pagpalain niyo rin po ang aming kapatid na mangunguna sa pag-aawitan, gamitin niyo po siya maitigin at gamitin sa iyong gawain, ang aming pastor, Panginoon, na magkakatid na iyong mga salita. Lord, ikaw po magpala sa kanya, ang music order for your glory, Panginoon. Kanyang mga kapatiran na naririto at ang mga nasa kanilang ng mga tahanan, kayo po patuloy na umabot sa bawat isa, sa bawat pangangailangan ng iyong mga anak. Salamat, Lord, sa iyong mga kamay na natalubin ng gawain ito, at biglang ang victory ng iyong gawain. Sa ilang ang natin pagpuli naman, in Jesus' name, Lord, we pray. Amen. Yan, amen po rin po ang ating Panginoon. Ngayon naman po tayo po idadako sa ating pananambahan sa ating Panginoon at pangunahan po tayo ni Brother Isaac. Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ating Panginoon. Dahil binigyan po tayong pagkakataon upang siya po ay purihin, sambahin at mag-aral ng kanyang salita. Tayo po yung umawit sa ating Panginoon, sambahin po natin at purihin natin ang dakilang pangalan natin Diyos. Magpakailanman. Magpakailanman
pamamagitan ng ating Panginoong Diyos at sa pamamagitan ng ability ito isang marin po natin ating Panginoon. Di ka nagbulang po. Ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi mo ay ikaw.
Maraming salamat, Panginoon Diyos. Lord Jesus, thank you for your love, Lord God. Inibig niyo po kami, Panginoon. Kaya pinakita niyo sa pagpapalito ng puso, Panginoon. Lord, sino kami, Panginoon, hindi kami kaibig-ibig, Panginoon. Pero, Panginoon, sa itangin at pag-ibig sa amin. Lord, kapagan sa amin. Ibig niyo po kami, Panginoon, kahit kami ganito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagpapalasakit sa amin, Lord God. Kaya, Lord, pinupuri ka namin sa oras ng pagsasamba, Panginoon. Sa ilang papuri, lahat ng pasalamat, karangalan. In Jesus' name. Amen. Pagiging po ating Panginoon, ngayon naman pinagda po natin ang ating puso at ating isipan para sa mensahe ng ating Panginoon. Nandito po yung ating pastor. Praise God, magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoong Diyos sa gabi po ito. At muli po tayong mag-aaral ng kanyang mga salita. Please open your Bible in the book of Philippians chapter 4. Philippians chapter 4 verse 4 hanggang verse 7 po sa Mabuting Balita translation po. Ito po ang salita ng Diyos. Mag-alak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, mag-alak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa Diyos po magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Maaari na po tayong umupo. Purihin po ang ating Panginoon. Yung topic po natin ay may pambagat pong rejoice always. At kung papansinin po natin yung salita ng Diyos na binasa po natin kanina, at dun po sa Amplified Version, ginamit po agad ang mga salitang ito. Sabi niya, rejoice in the Lord always. No? Yan po ay binigyan diin ang salita ng Panginoon. Again, I will say, sabi ng Biblia, rejoice. Alam po ninyo, kung titingnan po natin, ito pong salita na kung saan ay binigas po ni Apostol Pablo, kasi siya po yung sumulat po nito, ay medyo mabigat ito no, sa isang tao na lalo na kung sabihin natin ay dumadanas siya ng kalungkutan o kaya naman po ay may mga problema po o pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Pero ito po ay isang matibay na pagpapakita po ng salita ng Diyos na kung saan, kung titingnan natin yung background ni Apostol Pablo, kumbaga sa
meron ba siyang karapatan magsalita ng ganito? Na kung titingnan natin yung background po kasi ni Paul, nung sinulat niya ito sa mga Christian po sa Philippians, ay meron tayong makikita dito. Unang-una, ay sabi nga po ng salita ng Diyos, ang pinaka-background doon po ito, tinawag itong prison letter, yung Philippians. Kasi po, nung sinulat ni Paul ito, siya nakabilanggo ng mga panahon pong yun, at naghihintay na lamang po na hatol sa kanya. At in fact, alam naman natin yung gagawing paghatol po sa kanya, at alam din naman po ni Apostol Pablo na kung saan ay siguro nararamdaman na rin niya kung ano ihahatol sa kanya. Pero mapapansin natin doon, sa kabila ng kanyang kalagayan, ay binibigyan pa rin niya ng encouragement yung mga mananampalataya po sa Philippians. No? At sabi nga po ng salita ng Diyos, na makikita natin dito, bagamat yung kanyang kalagayan ay ganun po medyo delikado, pero mapapansin niyo yung word na binitawan niya. Sabi niya is, rejoice in the Lord always, and I say it again, rejoice. Now, ang tanong po dito, like Apostol Pablo, paano niya kaya nararamdaman ito na kung saan ay sa kabila ng hahatulan siya, nakabilanggo siya, yung kanyang background ay medyo mabigat, pero nakakapag-salita pa siya ng ganito at nararamdaman niya sa kanyang puso na siya po ay merong talagang kaligayahan. Alam po ninyo, kapag tingnan po natin ito, sabi nga pong ganyan, maraming dahilan kung bakit binigas po ito ni Apostol Pablo. At ito'y sinishare niya po sa atin para sa ganun din po, kung ano man yung mga sabihin natin, no, na pinagdaraanan natin sa buhay na ito, mahalaga mga kapatid na sabi nga po, magkaroon pa rin po tayo ng kaligayahan po mula po sa ating Panginoon. Imbis na magkaroon po tayo ng pagkahina o pagkasira ng loob, bagkos ang dapat po natin ay tingnan natin mabuti ano ba mga kadahilanan kung bakit nagkakaroon pa rin po si Paul ng kaligayahan sa kanyang puso at ano ba ang mga puntos na gusto niyang i-share sa atin sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Now, ang tanong dito ay ganito po, how to rejoice always. Kung papansinin po natin, unang-una po, pinapakita diyan, every day must be filled with thanksgiving. Kasi kung mapapansin po ninyo, doon pa lamang po sa bungad po ng sulat po ni Paul, doon po sa Philippians chapter 1, ginamit niya sa verse na ito, I thank my God upon every remembrance of you. Ibig ko sabihin dito, kung titingnan po natin, isa po sa mga kadahilanan kung bakit kahit na nakabilanggo, okay, ay siya po ay mapapansin natin, merong kaligayahan pa rin po sa kanyang puso kasi mapapansin natin, marami siyang pwedeng ipagpasalamat po sa ating Panginoong Diyos. Pwede sabihin natin sa pudos na ganito na maraming ginawa sa kanyang Panginoon at hindi kayang tapatan po ng kalungkutan yung sinasabi po na kaligayahan na kung saan po na kanyang nararanasan po sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman po, mapapansin natin dito sa salita ng ating Panginoon, doon pa lamang po sa pambungad ng sulat sa Philippians chapter 1 verse 3, makikita natin dyan, no? Isa po sa dahilan ay yung kanyang puso po ay punong-puno po ng pagpapasalamat po sa Panginoon. So mahalaga po sa atin po mga kapatid, every day must be filled with thanksgiving. Kasi alam mo ninyo, kapag iisip po natin yung, sabi nga po, yung meron ba tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon? Marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. In fact, sabi nga po ganyan ay makikita natin dito, katulad nga po ng sinasabi po sa Biblia, dinugtungan din po niya dito sa Philippians chapter 1 verse 6. Sabi niya, be anxious for nothing. Sabi niya, but in everything, by prayer and supplication. Pagtapos sinabi niya, maging sa prayer din po, kailangan din po may kasamang pagpapasalamat po sa Panginoon. With thanksgiving, let your request be made known to God. Kaya yan ay isa sa mga sulat po ni Paul na ipinapakita po sa atin upang maintindihan natin na kung saan ay, sabi nga po kung bibilangin po natin mga kapatid ko, at tatapatan natin yung kalungkutan nararamdaman natin, yung pagsubok nararamdaman natin, doon sa mga ginagawa ng ating Panginoong Diyos. Pag kinount natin ito, mapapansin po ninyo mga kapatid, mas maraming ginawa ang Diyos sa atin, mas marami tayong dapat ipagpasalamat po sa Kanya. Yan ang katotohanan po doon.
Kaya naman po sa salita ng ating Panginoon, like for example, no, nung sinulat niya ito, agad siya nagpapasalamat sa Panginoon. In fact, alam niya, mabigat yung pinagdadaanan ng mga kapatiran po dito sa Pilipos Pero sa kabila po ng lahat ng ito, sabi niya, sumagit lang sa isip niya, itong mga kapatid natin ito, nagpupurit, nagpapasalamat na kagad siya sa ating Panginoon. Okay? At yan ay binibigyan din po ng salita ng ating Panginoong Diyos. So, si Paul, sabi nga po ganyan, kahit po siya nakakulong, ang kanyang focus po, mga kapatid, sabi ganyan, nakapokus po siya doon sa mga blessing, okay, na kung saan ay kanyang tinanggap sa ating Panginoon, at doon sa sinasabing patuloy na pinatatatag ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Bukod pa po dyan, ay nararanasan niya ang ating Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Kung kaya naman po, mapapansin po natin dyan, no? May mga tao rin po nagmamalasakit po sa kanya, nagmamahal sa kanya, sa kabila ng kanyang kalagayan. Kaya nag-uumapaw po yung kanyang kaligayahan po sa kanyang puso. Sabi nga po ng salita ng ating Panginoon. At ito mga dahilan kung bakit, sabi po ng Biblia, si Paul po ay merong kaligayahan po sa kanyang puso. Sabi nga po ganyan, kapag nag-focus po tayo doon sa ginawa ng Panginoong Diyos o doon sa mga blessing na tinatanggap natin kay God, magiging thankful po tayo sa Kanya Pero, sabi nga po ganyan, napakahirap po o imposible para sa ating maging masaya kung ang focus lamang po natin, mga kapatid ko, ay doon sa mga bagay na pinagdadaanan natin, o kung naman yung mga karanasan natin, mga kapatid, sabi nga pong ganyan, napakahirap po magpasalamat sa Panginoon. Kung ang focus po natin, problema, okay, kahirapan, at kung ano man yung mga dinadanas natin, mga pagtitiis sa buhay na ito, kung yun ang focus natin, sa totoo lang po, mahirap magpasalamat po sa Panginoon. At yun naman po talaga katotohanan dyan. Kaya naman po sa salita ng ating Panginoon, kailangan daw po ang focus po natin ay kung ano po yung ginawa ng ating Panginoong Diyos. At doon sa ginawa ng ating Panginoon, marami po tayong dapat ipagpasalamat po sa Kanya. No? Every day must be filled. Dapat araw-araw po ito Bawat araw po na binibigay sa atin ni God. Antimanos, salubungin na kaagad natin ang kaligayahan po sapagkat tunay po na kapag inisip natin ang ating plan. For example, pag isip natin sa umaga, di ba? Marami na tayo dapat magpasalamat po kay God. At dahil po sa mga ginawa ng ating Panginoon, may buhay tayo, okay? Pagkatapos po, sabi nga po ganyan, marami na pong ginawa sa atin ni God. Pag-isip pa lamang natin sa umaga, nakatulog po tayo ng mahimbing, naging maayos po tayo. Alam po ninyo, yung mga bagay na yan ay dadalhin kanya sa pagpapasalamat po sa Panginoon at ay magdudulot po ng kaligayahan po sa atin. Yung pangalawa po ay, sabi nga po, focus on Jesus. Okay? Alam po ninyo, itong word na ito na sabi nga po ganyan na rejoice always, dito sa command. Utos po ito. Sabi nila tawag dito, pag inisip natin na gusto mo maging malungkot, talaga magiging malungkot ka. Gusto mo maging problematic, magiging problematic ka. Pero hindi ko man ang Panginoon na ginamit lamang si Apostol Pablo at sinishare naman niya sa atin ang mga kadahilanan kung bakit dapat tayo maging maligaya. Yung pangalawa, focus on Jesus. Ang sabi po sa Philippians chapter 3, verse 8, ipinakita po niya ng Biblia, sabi nga po ganyan, sa ERV version, not only these things, but now I think that all things are worth nothing compared with the greatness of knowing Christ, Jesus my Lord. Because of Christ, sabi niya ganyan, I lost all these things. And now, I know that they are all worthless, trash. All I want now is Christ. Alam po ninyo, talaga namang ang puso po ni Paul ay sabihin natin talagang na kay Kristo. Kaya lagi ko sinishare ito minsan meron ako nabasa yung sabi nga nila si Paul in love kay Jesus. Kaya naman lagi ang focus niya kay Jesus. Kaya tanong dito, kayo ba na in love na? Di ba? Pag in love ka talagang gusto mo, ayaw ko mawawala sa isip ko yung minamahal mo No? Ewan ko po sa inyo. Ano pong nararamdaman ninyo kapag kayo po ay at kayo ba'y nagmahal na? Hanggang maaari, dapat lagi iniisip mo yung minamahal mo, no?
At alam mo ninyo, si Paul, sabi nga pong ganyan, kahit sino kumausap sa kanya, may mga nagpapatotoo talaga na si Paul in love kay Jesus. Kaya, pag meron mga request, like for example, si Timothy, pinakamalapit po yan kay Paul, disciple po ni Paul yan. Si Timothy ay anak sa pananampalataya po ni Apostol Pablo. At kapag may mga kahilingan o request na gusto makausap po si Paul, paglabas po nung nakausap po, sinasabi po ni Timothy, anong masasabi mo kay Paul? Ang laging sinasabi nila, ang comment nila, si Paul in love kay Jesus. Ibig sabihin, ang focus niya talaga kay Jesus. Sa Biblia, may makikita natin, ito po ang binibigyan din dito, no? Sabi niya ganyan, yung pagkakilala niya sa Panginoon ay napakahalaga po nito, mga kapatid. Para sa kanya, ay hindi niya inaring kalugihan ang lahat ng ito, bagkus talagang kinilala niya na ito'y napakahalaga na nangyari po sa kanyang buhay, na makilala niya si Kristo Jesus na kanyang Panginoon. At kaya naman po, sinasabi po ng salita ng Diyos, kung ano man yung kanyang naranasan sa buhay na ito, okay, nung wala pa po siya kay Kristo. Kasi marami siyang mga natamo no? Pangmundo, karangalan, mga naabot po naabot po ni Apostol Pablo, pero sabi niya ang lahat ng ito ay kalugihan para sa kanya compared doon sa pagkakilala niya sa ating Panginoon. Kaya naman sabi niya hindi pwedeng tapatan ito ng anuman yung dumating sa kanya ang Panginoong Jesucristo. Because kung itatapat man yung kanyang mga accomplishment, sabi niya, pawang hindi ito pwedeng ipantapat doon sa ating Panginoong Jesucristo. In fact, ang tawag niya dito, para lamang itong basura no? At sabi nga po ng salita ng Diyos, ang pinakamahalaga sa kanya ay yung nakilala niya ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya ganyan, all I want now is Christ. Okay? So dapat ganun din po ang maging puso po natin. At sabi nga po ng salita ng ating Panginoong Diyos, dahil ang focus niya ay ang ating Panginoong Diyos, kaya naman po, mapapansin natin dito, sabi nga po ganyan, maligaya ang kanyang puso sa agila ng kanyang mga pinagdaanan pagsubok sa buhay nito. In fact, as an apostle, si Paul, makikita natin mabigat yung kanyang mga pinagdaanan bilang apostol. At makikita rin po natin, mga kapatid ko, kung pagsubok at pagsubok din ang pag-uusapan, ay mabigat po yung kanyang mga karanasan na kung saan ay pinapakita po ng Biblia. Pero marami, katulad sinabi ko po sa inyo kanina, kapag nakatingin ka lagi kay Kristo at ang isip mo kay Kristo, talaga namang kahit na ano yung dinadaanan mo, kahit mahirap yan, kahit mabigat na problema yan, mapapangiti ka dahil si Jesus, mas grabe yung kanyang pinagdaanan, pero sa kabila ng lahat ng ito, meron ka pa rin makikitang blessing at doon sa lahat ng kanyang mga ginawa po sa buhay po natin. In fact, sabi nga po sa Bible, huwag natin aalisin sa ating isipan ng ating Panginoon at yan ay lagi natin dapat pinapractice. Focus sa Panginoon. Kaya nga po, may mga kuman sa atin, for example po sa communion, di ba? Sabi nga, isa-isip natin, okay, ganapin natin itong communion service na ito bilang pag-alaala sa Kanya, kay Jesus, di ba? Kaya yan ay isa sa mga command po ng Panginoon na tuwing tayo po gaganap ng ating tungkulin po sa communion service, do this, sabi ni Jesus Christ, in remembrance of me. Kaya tayo, kapag nagko-communion tayo, di ba? Ang isip natin, okay, doon sa ginawa ni Jesus Christ at doon sa Kanyang, katulad po yung Kanyang katulad po ng katas ng yung tinapay na walang libadura, okay, nagsisimbolo sa Kanyang katawan, at yung sinasabi po na iniinom natin ang katas ng ubas, nagsisimbolo sa Kanyang dugo, okay, ginagawa natin ito bilang pag-alaala sa lahat ng ginawa po sa atin ng Panginoon. Kasi meron benepisyo po ito Yung Kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, yung Kanyang kamatayan, ang nagbenepisyo po nito, walang iba kundi tayo. Kaya kung mapapansin natin, because of ginawa ni Jesus Christ, meron tayong salvation, meron tayong healing, and deliverance. Di ba?
At meron tayong inaasahan pagdating ng araw. Ano po yun? Kung si Jesus nabuhay mula sa mga matay, tayo mabubuhay din po tayo pagdating ng araw. At makakasama natin ang Panginoon magpasawalang hanggan. Kaya maraming bagay na dapat natin isipin tungkol kay Jesus Christ. Kaya kung focus natin kay Jesus, ay hindi na dapat maging malungkot, mga kapatid. Kung focus natin kay Jesus Christ, mapagpapala po ang buhay natin. Okay? Sabi nga ganyan, meron akong narinig na ganito eh. Kung hindi ka daw masaya, paano ka magpapasaya? Narinig ko yung word na yun eh. Pero ako narinig na ganito word. No? At katotohanan po yun eh. Kung hindi ka masaya sa tinanggap mo, paano kaya ang tao maniniwala sa iyo na ikaw ay masaya? Okay? Kasi nasabi mo masaya ka. Ipakita natin sa buhay natin na tayo bilang mga Kristiyano, na pagpala ang buhay natin at pinasaya tayo ng ating Panginoon at patuloy niya tayo pinapasaya. Sabi nga po, itong laban na tinatahak natin ngayon, tapos na ito eh. Sa totoo lamang po eh. Kailangan isabuhay na lamang po natin yung tagumpay na ipinagkaloob sa atin ni Kristo Jesus. Si Jesus nagtagumpay sa mga tiis niya sa buhay, nagtagumpay sa mga problema, nagtagumpay sa mga tukso at pagsubok. Nakita natin, nagtagumpay. At sabi sa Bible, sabi nga po ng Biblia, thanks be to God, dahil po nagtagumpay ang ating Panginoong Kristo. Marapat lamang magpuri, magpasalamat po tayo sa Kanya. At ang sabi po sa Bible, pinangako rin po niya sa atin, tayong mga anak ng Diyos ay sinasama niya ngayon sa parada ng kanyang tagumpay. Eh, maraming dapat, no, na ipagpasalamat at dapat maging maligaya tayo sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya nga po, yan ay binibigyan din po ng salita ng Diyos. Kung mawawalang focus mo sa Panginoon, kapatid, hindi ka makapagbibigay ng kaligayahan sa kapwa mo. At ikaw mismo magiging malungkot talaga. Pero sabi sa Bible, kung focus mo kay Jesus Christ, ay sabi nga po ng salita ng ating Panginoong Diyos, maraming dapat na ipagsaya dahil sa lahat ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pangatlo po, sabi po ni Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Kaya pansinin mo din yung word na yan, no? Ang buhay niya si Kristo, okay? Ang kamatayan ay pakinabang. Sa mundo, hindi pakinabang ang kamatayan. Pero bakit naging pakinabang kay Paul? Kasi nasa kanya si Kristo Jesus. In fact, kamatayan, kinakatakutan natin lahat yan. Di ba? Ang kamatayan, interpretation natin sa atin po, no? Kawalan yan eh. At kung mapapansin natin maraming mga tao takot mamatay, pero sila, hindi eh. Bakit? Kasi alam nila na kung saan, kaya sinabi niyang pakinabang, pag binasa pa rin iba niya mga sulat, bakit? To be absent from this body is to be present with the Lord. Diba? Kaya yan ay mabigat na sinasabi po ng salita ng Diyos. Kaya nga, maaring ang mundo nito, siya-challenge tayo tungkol sa ating faith. Okay? Na ipinaniwalaan natin ay hindi totoo. Maraming mga ganyang conclusion, komento, na binibigay sa atin ang mundo po ito. Pero saan ba tayo maniniwala? Okay? Doon sa mga tao na namatay, na hindi naman nabuhay. Okay? O yung Panginoong Jesucristo na namatay at muling nabuhay, na nagsasabi, ito ang daan, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Pero mga nagsabi ng ganito pag dumating ka na daw po sa point na sa iyong paglalakbay, okay, sa buhay, ay nakakita ka ng sanga. Papunta dito, sa kanan, papunta sa kaliwa. Tapos merong nakatayo doon. Okay? Sabi ganyan. Yung isa ay nagsasabi, ito ang daan, ito ang paniwalaan mo. Pero, namatay at hindi naman nabuhay. O yung isa na nagsasabi, ito ang tahakin mo. O si Jesus na nagsasabi, ito ang tahakin mo. Ito ang tamang daan. At magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sinong paniniwalaan mo? Yung nagsasabi na kung saan ay hindi naman nabuhay, o yung nagsasabi na nabuhay mula sa mga patay. Na nagsasabi, ito ang daan, ito ang dapat mong tahakin.
Kaya nga po, pinapakita yan lagi ng salita ng ating Panginoon. Kasi po, kung papansinin po natin, may kaugnayan po ito sa mga aral ng Panginoong Jesucristo na laging binibigyan din po na wag po tayong mawawala po sa Kanya at wag mawawala yung ating focus po sa ating Panginoong Diyos. Kasi kaya ho sila nagtagumpay, mga apostles, kasi ang buhay nila si Kristo, ang focus nila si Kristo. Kaya hindi makasingit ang diablo sa buhay po nila. Okay? Kaya ang diablo, kapag nakasingit po sa atin yan, sa totoo lamang po, pag ibinigay natin ang ating kanang kamay, kukunin niya ang kabuuan, hindi po siya papayag doon. Kaya maging maingat po tayo, huwag mawawala kay Kristo ang ating focus. At kapag ginawa po natin ito, yung Christian life po natin ay talagang ikaw mismo magiging maligaya ka at na-enjoy mo yung Christian life. Sunod po, learn to see God at work in all things. Okay? Matutunan daw po natin makita na ang Diyos daw po ay gumagawa sa lahat ng mga bagay. In Philippians chapter 1 verse 12 to 14, sabi po ni Paul, and I want you to know, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here, sabi niya ganyan, has helped to spread the good news. For everyone here, including the whole palace guard, knows that I am in chains because of Christ. Kasi nakaposas po siya nakatanikala po siya dahil kay Kristo. Pero sabi niya ganyan, and because of my imprisonment, most of the believers here gain confidence and boldly speak God's message without fear. Alam mo ninyo, sa kabila ng kanyang kalagayan, ay talaga namang meron siyang tapang. Harapin ang lahat ng ito, at sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid, ay hindi naman napigil o nagkaroon ng tanikala yung kanyang patotoo, yung kanyang pagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. At sa kabila ng kanyang kalagayan, na kahit siya nakakulong, talaga naman ang Diyos ay patuloy pa rin kung kumikilos at gumagawa. At in fact, diba, nabasa natin sa Bible, diba, nagpipreach siya, may tumatanggap kay Kristo, at nabasa din po natin ito. Minsan may isang nagbabantay sa kanya, ano man dapat namin gawin para kami maligtas? At yun, nagbibigay ng kapahayagan si Apostol Pablo. Kaya doon nakikita niya, kahit sa kulungan, kumikilos po ang Panginoon. Naalala ko tuloy si Joseph, the dreamer, di ba? Nakakulong siya, wala naman siyang kasalanan. Pero kahit sa bilangguan, kumikilos po ang Panginoon. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Kaya naman, di ba, nakita natin ang kwento at pinatawag siya ng hari dahil hindi ma-interpret yung dream. At pagkatapos po, ang sabi po sa salita ng Panginoong Diyos, nang ma-interpret niya yung dream, naniwala sa kanyang hari at pinayuhan siya kung ano dapat niyang gawin. At sabi ng paraon, hari po, sabi kanya, mas mabuti pa maging governor ka para sa ganun, tawag dito, mapamahalaan mo ang kabuuan ng Ehipto. Kaya kung mapapansin natin, church, sabihin natin, minsan may mga negatibo, mga bagay na hindi maganda na nangyayari sa buhay natin. Pero kung interpret po natin ito, alam nyo, merong gagawin ng Diyos yan. Maaaring hindi mo pa maintindihan, maaaring hindi po maunawaan, pero pagdating ng araw, ay talagang makikita mo, hindi mo pwedeng sabihin, Lord, pinabayaan mo ko, iniwan mo ko sa ere. Hindi mo masasabi yun. Maaaring hindi mo pa makita ngayon, maaaring hindi mo maintindihan. Pero ang pinakamahalaga, dapat mo maintindihan ito. Hindi natutulog ang Diyos. Meron siyang ginagawa. In fact, sabi nga pong ganyan kahit na daw po sa pagtulog natin, di ba? Hindi natin alam, ang Diyos ay kumikilos. Kaya minsan may mga pangyayari po, baon sa problema, pagod na ang isip, hindi niya malaman kung anong kanyang diskarte na gagawin doon sa mga problema ang kanyang kinakaharap. Sa sobrang pagod nakatulog, pagkatapos, kinabukasan paggising niya, nagulat siya dahil solved na yung problema ang kinakaharap niya. Kaya nga sabi nga pong ganyan meron ho nagsabi, ang Diyos patuloy po siyang kumikilos patuloy po siyang gumagawa
Bagamat hindi natin nakikita minsan, pero hindi ibig sabihin, hindi gumagalaw ng Diyos. Ang Diyos po ay patuloy kong gumagawa. Amen? Amen? Kaya nga po yun ang pinapakita po ng Word of God dito. At yan, katulad po ni Paul, ginamit siya ng Panginoon sa bilangguan, at mismo ang Diyos gumalaw, kumilos doon sa bilangguan, mga kapatid. May mga nakakilala sa Panginoon at tumatanggap po sa Panginoon. At gayon po naman, pinapakita dito pang-apat, don't worry about anything but pray. Kasi kuminsan po, hindi maiwasan, no, tayo mga Kristiyano, ano ba tawag dito, mabilis tayo mabalisa, mabilis tayo mag-worry. At kuminsan nga po, sa totoo lamang po, karamihan sa mga kabalisahan natin, hindi pa man talaga nangyayari, hindi naman talaga nangyayari. Tayo, para bagang nauuna na tayo mabalisa. In fact, sa totoo lamang po, yung mga kabalisahan natin, hindi naman lahat nangyayari ito. Pero ganun pa man, sabi nga po ng Biblia, don't worry about anything. Instead, sa halip, pray about everything. Tell God what you need. Sabihin mo kung ano kailangan mo kay Lord. At pagkatapos, thank Him for all He has done. Magpasalamat ka agad sa Diyos sa Kanyang gagawin. Alam po ninyo ang worry, mahirap sa isang tao ang mabalisa, sabi ni Jesus. Kasi hindi kailanman tatagal ang kanyang buhay. Hindi kayang patagalin sa pamamagitan ng kabalisahan ng buhay ng isang tao. Maraming tao nababalisa. Ito nagiging dahilan kung bakit unang-una po, nawawala sila sa Panginoon sa pananampalataya. Pangalawa, ito rin ang nagiging dahilan kung bakit nagkakasakit. Alam ba ninyo, maraming pag-aaral na po ang nagsasabi, ang kabalisahan daw po, kapag tinamaan ng isang tao, pwedeng magdulot ito ng karamdaman sa kanyang katawan. Kaya mahirap po mabalisa, mga kapatid. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain, at magkakaroon ng bara doon sa iyong ugat. At kung ano pang iba pang mga mararamdaman natin kapag tayo po ay nagkaroon ng kabalisahan. So don't worry. Okay? Kasi sabi nga po ni Jesus Christ, hindi kayang patagalin ang buhay ng isang tao sa pamamagitan ng kabalisahan. Kaya wag po tayo mababalisa. Bagos, sabi niya, di manalagi ka kay Lord. Ano ba yung worry mo? Ay, ipag-pray natin kay God. Di ba? At magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Ganun lang naman yung church eh. Hindi ko naman sinasabi na tawag dito, hindi naman tayo tinatamaan ng problema, wala tayong pagsubok. Lahat tayo, bilang tao, tinatamaan ng problema at pagsubok. Pero kagandahan dito, meron tayong Panginoon na masasabihan natin ng ating mga problema, pagsubok, at ng ating mga pangangailangan. At yun ang pinakamaganda dito, imbis na tayo po'y magkaroon po ng kabalisahan. Kaya nga po, yan ay binibigyan din po sa atin ng ating Panginoong Diyos na kung saan po ay dapat po nating gawin. Ito'y utos sa atin ng Panginoon. Sabi niya, don't worry about anything, instead pray. Kaya yung pang-apat po natin para maranasan natin at tayo maging maligaya, no? Lagi, don't worry about anything but pray. Yan po yung sinasabi po ng salita ng ating Panginoon Diyos. At ang sabi nga po ng salita ng Panginoon, according to verse 7, chapter 4 of Philippians, then you will experience, ano po? God's peace. Kapag ginawa po natin yung mahambangin yun, maranasan natin ang kapayapaan po ng ating Panginoon Diyos, which exceed anything we can understand. Now, His peace will guard your heart, our heart, and our mind as you live in Christ Jesus. So, ano mangyayari? Magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso mo, okay? At yung kapayapaan yan, ay sabi, babantayan niya yung ating puso at ating kaisipan habang tayo po ay nabubuhay sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Rejoice always.
Maraming dahilan kung bakit dapat ka maging maligaya sa Panginoon. Amen? Tayo po ito ngayon. Let's pray. Panginoon, kami po ay minsan pang lumalapit sa iyo. Ito isang utos na binigay mo sa amin na dapat kaming maging maligaya. Lagi, Panginoon. Maraming dahilan kung bakit inuutos mo ito, Panginoon. Upang huwag kaming talunin ng aming mga kalungkutan, ng aming mga suliranin, ng aming mga problema. At kung titignan namin, Panginoon, ika-count namin ng lahat ng ginawa po niyo sa amin, marami kaming dapat ipagpasalamat. Maraming dahilan, Panginoon, para kami maging maligaya. Sa kabila ng iba't ibang pagsubok, problema at karanasan namin sa buhay. Nawa, Panginoon, yung kalungkutan namin ay palitan mo ng kaligayahan. At upang kami, Panginoon, ay patuloy ka namin maranasan sa aming mga buhay at upang kami maging matagumpay sa buhay na pananampalataya ito. Huwag niyo po kaming papabayaan, Lord. Nawa, Panginoon, itagdag namin sa aming pananampalataya at sa aming pamumuhay ang mga puntos po na nabanggit na lagi kami magpasalamat sa iyo, na lagi namin ituwan ang aming isip, ang focus namin sa iyo, Panginoong Jesus. Kaya din po naman, Lord God, na lagi namin tingnan, Panginoon, ang iyong mga gawa sa lahat ng bagay na ginagawa po niyo sa amin at huwag po kaming mababalsa, pagkos dalhin namin lahat ito sa panalangin. Sapagkat ikaw na nga po sa amin na kapag kami tumawag sa iyo, kami yung tutugunin. Kapag kami kumatok sa iyong pintuan, kami yung pagbubuksan. Marami pong salamat at sinabi rin po ninyo na sa bawat kahilingang panalangin namin na kapag kami sumampalataya, natanggap namin ang lahat ng ito ay tunay na matatanggap nga po namin. Ang puso namin nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos, dahil ikaw ang aming Diyos na unang nagmalasakit sa amin, na unang nagmahal sa amin. Maraming pong salamat. At Lord, patuloy po namin inaalala sa mga oras na ito tinataas namin sa iyo. Unang-una, ang mga kapatid namin mayroong karamdaman, na patuloy niyo po silang hipuin, O Diyos, sa kanilang mga karamdaman. And Father God, we ask your healing touch, Father God, be upon their lives. Lord, ikaw higit na kapatid na kaalam ng kanilang kalagayan, ikaw ang humipo po sa kanila. At katulad ng iyong pangako po sa amin, Panginoon, ikaw ang aming dakilang manggagamot at sa latay ni Jesus, sila'y nagsigaling na. Maraming pong salamat. Maging sa aming mga personal na kahilingang panalangin, kayo rin po ang tumugon ng lahat po ito, Panginoon. Aming itinataas ang lahat ng ito, yung mga prayer request namin, at Lord, nagtitiwala kami na minsan pa inyong tutugunin ang lahat ng ito at kami muling tatanggap sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan. O Diyos, ikawan mo ang bendisyon pagpapala sa bawat isa, iyong pagpalain ng buhay ng iyong mga anak at ingatan ng bawat isa. I-cover niyo po, Panginoon, ng iyong dugo. Iyong pagpalain, Panginoon, ang bawat sambahin ng bawat isa. Pagpalain na diligtas. Pagpalain din po kabuhayan, trabaho, negosyo. Panginoon, ibuhos mo sa ganang pagpapala sukat walang karagyan. Aming tinatanggap po ng meron para salamat ang lahat ng ito. Sabihin niyo pagpapala ni Kristo Jesus, pag-ibig ng Ama at pag-ibig sa Banal na Espiritu Santo. Amen. God bless po.